Ayan, magandang araw muli sa inyong lahat. Nandito naman muli ang inyong mahaderang lola. Kumusta kayo muli? At yan, shoutout muna natin ang Team Kalingap. Ayan. At sa channel ni Lolo Miguel. Ayan, puntahan niyo po ang channel ni Lolo Miguel. At shoutout po muna tayo sa ating mga kasamahan. Sis Malu de Los Santos, Hayat Zamoras, Magalo, Selena Barbosa, Bopro Vlogs, Banat Bagsik, Mampik Siliksi, and Malu de Los Santos. Baka nalimutan ko, magtampo. At sa lahat po ng ating mga sulit viewers na naandyan, kila Istariray at sa Team Tanod, shoutout po sa inyong lahat at sa Team Rise Above International, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, andito na naman po tayo muli at tayo ay magmamarites. Sabi nga, ang seryoso ay laging talo. Kaya huwag kayo masyadong seryoso dyan ha, mga basher ko. Huwag kayong masyadong seryoso. So, ito na. Dito sa ating maikling reaksyon, maikli lamang po to, pakitapos nyo po hanggang dulo para alam nyo po ang lahat ng mamarites natin dito, no? At hindi lang naman tayo nag-iisang marites dito, halos lahat naman dito sa social media. Ano po? Tutungkol po ito muli dito kay May at Erica kung saan ay yung ating naka-thumbnail. At yun nga, mag-reaction lang tayo dito sa sinabi ni Jun B, no? Hindi Jun A. Sorry po, no? Si Jun A, na ito po ay yung unang nag-vlog kay Erica. Kung saan ay nagsabi nga siya na naandyan na itong si Erica ay sunod-sunuran dito sa kanyang kapatid na si May at ito yung hustler pala. Ito pala yung manager, no? Na kung saan ay sabi nga nila pag ibinablog daw itong si Erica ay nakahalapip si Madam May, no? Na siya ang manager nito ni Erica na sunod-sunuran at ito yung kaututang dila ni Jun A. So ito, ang sabi ni Jun A, ay ni Jun B Vlog. Pakipunta niyo po sa kanyang channel na itong araw pong si Erica ay sunod-sunuran dito sa kapatid. At hustler, no? Hustler, itong ate, ito yung manager, ito yung promoter, at ito yung manipulator ni Erica. No, tama naman pala yung sinasabi ni Tita na mabait daw si Erica, kaya lamang ay sunod-sunuran dito sa kapatid. So, ibig sabihin, ito palang kapatid ang Dordimuñita dito. Medyo satanas-satanas ng... Ayan, kasi kung hindi nyo po nalalaman dun sa iba pa po na hindi po nakakaalam, ito pong si Erica noon ay binablog na para content din noong mga ano na nagmo-model-model sa mga kasuotan, mga damit. Nakita ko yung vlog na yun eh, yung napanood ko yun, yung pagmo-model-model ng mga damit noon. So yun, yung unang-una na hindi pa man na-vlog nila Kalinga Prab. So, ibig sabihin, hustler na po talaga itong magkapatid nito sa larangan ng ganito. Ito nga yung sinabi nila na ang sabi raw nitong Erica at nitong magkapatid doon sa tiyahin, bakit daw mas pinili daw nila si Jun ay kasi nga, bakit daw sila pupunta pa sa sahig ay nakahiga na raw naman sila sa kutson. So, kaya yon, no? Tingnan mo nga naman ang pera, ang daming nababago sa buhay ng tao, lalo na at mga sakim, no? Mga sakim. So, kaya yon. Kung kilala man natin si Lolo at sinahuhusgahan ng iba na yung sinasabi ni Lolo ay kasinungalingan daw at medyo sabi nga ay kasabwat, sabi nga yung kasinungalingan siguro yun yung magpapalaya doon sa kanilang mga apo na kung saan ay nagsinungaling na lamang si Lolo kay Kalinga Prab dahil nga balik-balik itong si Kalinga Prab doon at hindi naman na ibablog itong si Erica dahil ang daming dahilan, yun pala ay kinutsaba na nito ni May itong sponsor. Siguro, sinabi na iwanan mo na yung si Kalinga Prab at ginagamit lang tayo niyan, yung mga ganon, mas maganda dito at ito ay pera na, ito ay nakuha na natin yung sponsor. So, ganon sila ka sakim, ganon sila ka mga hayok sa pera. Kaya anong ipagmamalaki ninyo? Itong nag-vlog sa inyo na itong si June. Hindi po siya si June A. Siya po ay si June na vlogger na kung saan ay siya yung unang nag-vlog dito kila Erica. No? So, kilalang kilala kayo nitong taong ito dahil ito ay nag-vlog sa inyo. So, yung kanyang sinasabi ay maaring mapaniwalaan natin na ang hustler dito, ang manipulator dito ay itong kanyang ate. So, itong Erica na to, sunod-sunuran lang. Tama po yung sinabi ni Ante, no? Ni Ante Jenny na sabi nga, mabait daw naman tong si Erica, kaya lamang daw ang ano dito ay yung kapatid na panganay. So, pagdating ng panahon, alam niyo kung sinong kawawa dito? Pagdating ng panahon, itong Erica, no? Pag wala na itong talent,
Pag wala na itong talent, wala nang mahita itong kapatid niya at hindi na niya magamit itong kapatid niya sa larangan ng ganito. At kawawa itong Erica na to. Kaya ang gawin mo, Erica, maging matalino ka. Mag-aral ka ng husto dahil ito lang ang hindi makukuha sa'yo ng kapatid. Kasi sa tingin ko, ginawa kang puhunan ng kapatid mo para maabot niya yung pangarap niya, magkamal siya ng salapi. No? Ngayon, pag wala nang mahita sa'yo ang kapatid mo, itsapwera ka na yan. So, isa lang ang hindi makukuha sa'yo ng kapatid mo, yung nakalagay dito sa ulo mo. No? Yung pinag-aralan. Kaya, eto hindi naman ako talaga nang babasayo ng kaya ako nakakapangbasayo ng dahil dito sa mga siraulong followers mo na mga masyadong mapanglait, no? Kawawa ka, Erica, pagdating ng panahon na wala nang pakinabang sa iyo ang kapatid mo. Kaya ang gawin mo, mag-aral kang mabuti hanggang sa ikaw ay makatapos at ikaw ay merong sarili mong titulo na kahit sino man, mawala mang lahat ang titulo sa mundo, masunog mang lahat yan, pero yung narito sa utak mo, walang sino man ang makakakuha niyan, no? Walang sino man ang makakaangkin yan, kundi yan ay sarili mo. Kaya yun na lang, ang taming yung panghawakan mo, makatapos ka ng pag-aaral, at dumating yung punto na magkaroon ka ng titulo sa sarili mo na hindi maaagaw ng kapatid mo. Kasi sa nakikita ko, kung ang kapatid mo ay ikaw ay minamanipula at ginagamit ka sa larangan ng ganito para maabot niya yung kanyang pangarap, na magkamal ng pera, gumanda yung buhay, kawawa kapag dating ng panahon. Maiiwan ka sa ere. No? Kasi paglaos ka na, wala nang kukuhan talent sa'yo, wala nang magbablog sa'yo kasi hindi ka na pakikinabangan. Yung kapatid mo, nakaipon na. Sabi nga ni kanino kaya napunta yung, kanino kaya nakapangalan yung mga ari-arian na binili ni Jun E? Kanino kaya nakapangalan yung lupa, yung lote na binili? Kanino kaya nakapangalan yung tricycle na binili? Kanino kaya nakapangalan yung mga Inmax na binili? Meron ka ba doon? Erica, baka ang lahat ng yon ay nakapangalan sa kapatid mo, hindi mo na mamalayan, no? So, kawawa ka. Pagdating ng panahon, wala kang mahita, itatapon ka ng kapatid mo kasi wala ka ng silbi, no? Simba ko magkasakit ka dyan, nako, itsapwera ka na yan. Kasi mukhang tingin ko, yung kapatid mo ay hustler. No? Sabi nga ni June, ayan, at basahin niyo, ipopost natin dyan. Sabi nga ni June ay, talagang sanay na sanay ka sa larangan ng ganyan. May? No? Ginamit mo yung kapatid mo. Dapat okay lang sana kung ginamit mo yung kapatid mo kasama yung buong pamilya mo, hindi makasarili ka. No? Iniwanan ninyo yung lolo ninyo, pinahamak niyo pa, pinagsalitaan niyo pa ng hindi maganda, no? Kawawa naman. Tapos yung mga siraulo mong mga followers dyan, botong-boto sa mga followers dyan. Gumising kayo. Baka itong iniidolo nyo na si Erica ay kawawa pagdating ng panahon. Ano? So yan, magkape muna tayo. At mga guys, siguro ay hindi, iba naman yung ating re-reaction na sa sunod, no? Baka iikot tayo sa Jumcar, sa Beyonce, sa lahat po ng, ng Kalingap na nanaan dyan. Kaya sana, dun sa mga grupo na to, ito mga love team na ito, pakiusap ko lang sa inyo, ay huwag kayong magbangayan, huwag kayong mag-comparison, huwag kayong, kumbaga, mas maganda itong amin, mas maganda itong amin. Huwag pong ganun, kasi lahat po yan ay subject ng Kalingap, kaya dapat lahat po yan ay suportahan natin. Kung meron man tayong bet, limbawa, bet ko ay itong si Beyonce, ay sa akin na lang yun, isasalubin ko na lang, hindi ako makikipagpatayan na mas maganda yung Beyonce ko kaysa dyan sa Carla nyo. Huwag po tayong ganun, po. Dahil ito pong lahat ng mga batang ito ay sinusuportahan ng Kalingap. Beneficiary po sila ng Kalingap, kaya dapat po suportahan natin silang lahat. Huwag po tayong mag-away-away tungkol dito at mag-comparison ng kanilang kagandahan dahil sila po ay lahat ay maganda. May kanya-kanya lamang ang katangian. Hindi po sila pare-parehas ng isipan, hindi po sila pare-parehas ng mukha dahil hindi naman po iisa yung kanilang nanay. Ano po? So sana po dito sa mga nagko-comparison nito at nakikita ko diyan minsan kayo nagsasagutan diyan sa inyong mga posts na si Carla, si ganito, ay iwasan po natin yun, at lahat po ay suportahan natin para itong mga bata po naman ito ay umasenso pagdating ng panahon at lahat naman sila ay deserve na matulungan ng Kalingap at hindi po dapat pag-away-awayan sila. Ang masakit nga lamang ay itong si Erica na namanipula ng kapatid na hanggang sa kanilang mga lulo, mga tiyahin kamag-anak ay tinalikuran ng dahil sa kagahaman sa pera. So, sa mga supporters po ng Kalingap Rab, no? So, sa mga supporters ni Kalingap Rab, sa mga viewers natin dyan, sa mga nagmamahal, sa mga love team, magkaisa po tayo at huwag po tayong mag-away dyan, So, kaya dito po, iikot po tayo, hindi lamang po si Beyonce ang ating re-reactionan.
At para naman po balanse tayong lahat-lahat ay ating nasusuportahan, ano? So gaya nga nito, ito po yung abangan niyo po yung aking iba-vlog, yung aking re-reaksyonan sa susunod. Ito pong si Rina na kung saan ay pilit ni Rowena na ginagawa ng kwento na kesyo ay dadalhin na daw sa Minestesan Hospital sa Maynila. Wala naman pong sinasabi si Roda, wala naman pong sinasabi si Kalinga Prab, pero ginagawa na nila ng kwento na talagang inaangkin nila itong si Rina. Hoy Rowena, mahiyahiya ka sa sarili mo, yung pamilya mo ang asikasuhin mo, di ba? So yun lamang ang vlog natin for today and God bless po sa ating lahat. Babu!